Update po sa nangyaring karambola sa Maynila. Nauna nating iniulat kahapon, nasawi ang isa sa mga pasahero ng e-trike o tuktuk na kasama sa mga sasakyang inararo ng pampasaherong jeep. Yan ang unang balita ni Bea Pinlac. Ang daya, no? Talaga natin masabi ang panahon. Bigla na lang. Tila gumuhuraw ang mundo ni Nanay Jumatia nang makita niya ang anak na si Jaymar habang nakahandusay sa kalsada at nag-aagaw buhay. Bibili lang daw sana si Jaymar ng damit na isusuot nila ng kapatid niya sa eskwelahan. Buhay pa po siya nung dumating kami. Nung nakahiga yung anak ko, alas tumalon ako. Yun nga, sabi ko nga, "Nak, bakit mo kami iniwan, nak?" Si Jaymar ang nakuna ng CCTV na nakaladkad nang araruhin ng isang pampasaherong jeep na nawala ng preno ang 8 sasakyan na nakahinto sa may panulukan ng Claro M. Recto Avenue at Reyna Regente Street sa Maynila. Kabilang sa mga nabangga ang tuktok na sinasakyan nila ng kanyang kapatid. 5 iba pa ang sugatan. Masakit talaga, ma'am. Gusto ko lang talaga ng hustisya para sa anak ko. Hustisya lang talaga, ma'am, hinihingi ko. Hawak ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng jeep. Sasampahan ito ng kaukulang reklamo base dun sa kanyang nagawa. Ito yung reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, at damage to property. Nakaharap din ang driver sa reklamong paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code dahil wala raw itong naipakitang lisensya ng maaresto matapos ang aksidente. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.